Malabas na mahigit 600 piso ang magiging dagdag gastusin kada buwan ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Dahil yan sa dalawang bagay palang mga kapuso, sa pagtaas ng presyo ng LPG at dagdag sigil sa kuryente. Wala naman dagdag sa sahod kaya pihadong mabigat yan sa bulsa. Nakatutok si Cara David. Tanghaling tapat pero nakatambay sa labas ng bahay si Benny de la Cruz. Mas mabuti raw kasi na magpahangin na lang sa labas kaysa buksan pa ang aircon at ventilador. Konting tipid. Kaya nga lumalabas na kami para kita mo, pati TV, wala electric, lumabas mo para yung hangin, dito lang kumuha ng hangin eh. Wala na electric fan. Oo, wala na electric fan muna. Pero anumang pagtitipid ni Mang Benny sa kuryente, di pa rin ito sasapat sa nakaambang kalbaryo dulot ng dagdag singil sa mga major utilities. Yun nga ang mali, yun nga ang masama, nakakasama ng loob eh. Ang laki nung dinagdag, biglaan niya sa Meralco, kailang December magtataas, pati sa LPG sumubay. Siyempre, mga bilihin yan, tataas na rin yan. Ayun ang problema, paano pag nagtaas ang bilihin? Ayun na, patayin na. Kinuwenta namin kung magkano ang dagdag na gastusin ng isang karaniwang pamilya dahil sa serye ng price hikes. Kung tulad kayo ni Mang Benny na 200 kilowatt-hour ang konsumo kada buwan sa Meralco, halos 500 piso ang dagdag bayarin ninyo sa kuryente. Halos 150 pesos naman ang dagdag singil sa LPG. Resulta, mahigit 600 pesos na agad ang dagdag gastusin ninyo. Kung matuloy naman ang planong dagdag pasahe sa MRT at LRT, dapat maghanda na ang mga pasahero nito ng average na dagdag pasaheng 348 pesos kada buwan. Ang problema, di naman tumataas ang sahod at kung magtaas man, hindi pa rin daw sasapat sa dagdag gastos. Kung gano'n rin kasubstansyal, no, yung pagtaas ng singilin sa kuryente at sa iba pang mga basic commodities, ay ganun din dapat itinutulak. Hindi yung tig sa 10 piso, tig 20 pesos na para sa kanila ay barya. Sa pag-aaral ng NSO, 16.7% ng gastusin ng isang pamilya napupunta sa kuryente, tubig, gas at pamasahe. Kung tataas ang singil sa lahat ng ito, paniwala ng Ibon Foundation, tiyak na mababawasan ang budget sa pagkain at kalusugan. Kapag tumaas ang kuryente, ang singilin dyan, tumaas ang pamasahe, at saka mismo yung household fuel, yung LPG, asahan natin, may iba pang tataas. So, tataas din yung singilin yung presyo ng pagkain. Tataas din yung iba pang presyo ng bilihin na minamanufaktura gamit ang kuryente. Sabi naman ng palasyo, pinag-aaralan na ng gobyerno kung paano mapapagaan ang epekto ng mga sunod-sunod na dagok ng taas presyo sa publiko. The President has given specific instructions to his cabinet secretaries to explore several avenues that would go the way of cushioning these effects. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.